Sa pangatlong laro ng kupunan ni Kai Sotto sa 2022 NBL Blitz ay kakaharapin ng mga ito ang team ng Illawarra Hawks na tulad nila ay wala pang talo sa taunang mini tournament ng NBL sa kanilang preseason. Pag-usapan natin ang mga posibleng mangyayari sa laban na ito at kung makakabawi na ba ang ating pambato na si Kai Sotto. Sa last game ni Kai kontra Jack Jumpers ay masasabi nating hindi naging maganda, hindi lang sa mga figures kundi pati na rin ang mga minuto nito sa game. Literal na off game si Kai sa laban na yon. Pero ganun pa man ay naging maganda pa rin ang buong team performance dahil nakuha nila ang panalo sa laban na yon. Dahil dyan ay moving forward tayo sa next game. Ito nga yung laban ng Adelaide 36ers kontra sa team ng Illawarra Hawks. Tulad ng Adelaide ay wala pa ding talo hanggang ngayon ang kupunan ng Hawks. Sa pangunguna nga yan ng kanilang former NBA player international import na si Justin Robinson. Complete package kasi ang guard na ito ng Hawks. May inside at outside shooting, mahusay mag-setup ng mga plays at ang galing ng playmaking ability niya. Hindi matakaw sa bola na talagang namamasa. Ito sana ang tipo ng gwardiya na kailangan ng Adelaide para matulungan sa opensa si Kai sa ilalim. Panooring mabuti ang malaking pagkakaiba ni Robinson sa mga guard ng Adelaide. Buong kupunan ay talagang binibitbit. Sira ang depensa ng dalawang team na nakatapatan nila nakaraan ng Melbourne United at New Zealand Breakers dahil dito kay Justin. Pero problema na yan ni na Mitch, Sunday at Craig kung sakali dahil ang haharaping manlalaro ni Kai sa Hawks ay ang kanilang dalawang sentro na si Matthew Yang at Froling, isang 6'10" athletic at mabilis ang galaw na bagong sentro ng Hawks na si Matthew Yang Mango. Naging undrafted man ito noong 2017 NBA draft ay nabigyan naman ito ng pagkakataong maglaro sa NBA para sa kupunan ng Charlotte Hornets at affiliate team nito sa NBA G League na Greensboro Swarm. Ngunit hindi nagtuloy-tuloy ang break ni Mango at naglaro na lang ito sa mga ibang liga overseas hanggang mapadpad nga ito dito sa NBL ng Australia. May paparehas natin ang laro ni Mango sa laro ni former NBA center Thon Maker. Tulad ng mga mahabang galamay para sa depensa, mabilis na galaw dahil sa payat na pangangatawan. Siguro ang pagkakaiba lang nila ni Maker ay ang pagiging asset nito sa opensa. I think ang magiging problema dito ni Kai kay Mango ay ang makapit nitong depensa kapag nagkatapatan sila sa ilalim. Sunod ay ang 7-footer center ng Hawks na si Sam Froling, ang galawang veteranong sentro ng Hawks. Maraming nagsasabi na itong si Froling nga daw ang posibleng pumalit na kay Daniel Johnson sa national team ng Australia kapag nagretiro ito. Dahil malaki ang pagkakapareho nila ng game style ni DJ, sentro na mautak at magulang ang galawan sa ilalim. Kung natatandaan, last season ay nahirapan si Kai kay Froling, kaya't sa magiging laban ng Adelaide at Hawks ay may dapat patunayan si Kai. Ito ay ang kaya niyang tapatan si Froling at makabawi sa kanyang bagsak na performance sa last game kontra Jack Jumpers. Kailangan ay mas maging pulido pa sana ang mga shot attempts nito. Lagyan ng gigil ang pagiging poste sa ilalim at sana'y mabigyan pa ito ng medyo mahabang minuto sa laro. Kaya tabangan natin ang magiging laban ng Adelaide 36ers at ng Illawarra Hawks sa 2022 NBL Blitz ng NBL ng Australia.